Magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao at syempre saan mang sulok ng mundo. Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig. At kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, and mag-subscribe. And please, don't skip the ads. Ayan, para makaipon tayo. Now, ngayong araw, pag-usapan natin, mga kababayan, mga kamunting tinig, ang ingay na ginagawa ngayon ng para sa akin ay irrelevant. No? Sayang ang profesyon, sayang ang paninindigan dahil bully na pagkababae. Alam nyo naman siguro kung sino yung tinutukoy ko, pero bahala na kayo dyan. No? Pero ito, garapalan niyang tinawag, mga kababayan, ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na makapal ang mukha. At ang tinutukoy ko ay itong si Attorney Rowena Guanzon. Attorney at data, ewan ko ba kung paano nga yan naging abogado. Kasi nasubrahan siya ng talino eh. Naniwala ba kayo na si Rowena Guanzon ay matalino? At naniniwala ba kayo na si Rowena Guanzon ay hindi makapal ang mukha? Kasi, sabi niya sa ating mahal na Pangulo, pinagnakawan na daw po ng Pangulong Bongbong Marcos ang Pilipinas. Okay? Tapos, gusto pa daw ni PBBM na ipagdasal siya. Kasi, mayroon pong binitiwang salita ang ating mahal na Pangulo na humihiling na ipagdasal po siya ng taong bayan sapagkat kapag ang Pangulo ay nagtagumpay, ang buong bansa ay magtatagumpay rin. Yun po ang perspektibo ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Uulitin ko, humingi po ng dasal ang ating mahal na Pangulo sapagkat kapag ang Pangulo ay magtatagumpay o nagtatagumpay, ang buong bansa ay nagtatagumpay rin. Tama nga naman. Okay? Kasi hindi po alam ng lahat, no, ng mga Duterte diehard supporters na nawawala na po sila sa landas ng pag-iisip nila at ng paningin nila sa Pangulo. Hindi nila matanggap na performing ang ating mahal na Pangulo because he employ visionary type of leadership. Kaya may visionary skill siya eh. Pag may visionary skills ka kasi, you are not only a politician. You can be considered as what we call this, statesman. Now, balik tayo doon sa hiling ng ating mahal na Pangulo. Ang bruha nga si Rowena Guanzon, alam nyo naman, di ba? Kung mahaba yung dila, no? Nagkasanga-sanga. Tapos, kapag makomentaryuhan mo, aba, mangbubuli, mang-iinsulto, at abogado yan. Now, sabi daw niya, tahasan niyang pinagbibintangan ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na pinagnakawan daw ni PBBM ang buong Pilipinas pagkatapos hihingi pa daw ng dasal ang Pangulo, sinawag pa niya na makapal daw ang mukha. Okay. Pero sa mga galawan ni Rowena Guanzon, sino sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos ang makapal ang mukha? Alam nyo naman yan, imposible na hindi nyo kilala si Rowena Guanzon. Bakit ganun ang reaksyon niya sa ating mahal na Pangulo? Relevant pa ba itong mga sinasabi ni Rowena Guanzon na parang kung pag-uusapan natin ang leadership, wala naman kalingkingan si Rowena Guanzon sa kung anong klaseng leader ang ating mahal na Pangulo. At kailanman hindi naging makapal ang mukha ng presidente sapagkat unang-una, binabatikos ninyo ang presidente. Pinapahiya ninyo ang presidente. Inaakusahan ninyo si PBBM ng samot-saring akusasyon. Hindi na issue sa kanyang pamumuno ang inaatake ninyo, kundi binibira nyo siya ng personal or tinatawag na character assassination. So sino ngayon sa inyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang makapal ang mukha? So, ikaw ang makapal ang mukha kay unang-una, hindi ka man relevant.
So instead na ayusin mo yung organization mo para sa mga person with disability, nakakahila tuloy at nakakahiya sa miyembro ng person with disability o sa komunidad ng mga may kapansanan na ikaw po ay lapit ka ng lapit dyan. Dapat, dahil ganyan na yung situation ninyo, nagiging humble kayo. Sa totoo lang, mayabang itong si Rowena Guanzon. Mataas ang ere nito, mataas ang lipad. Kaya na-frustrate, no? Kaya hindi na ngayon alam kung ano yung political affiliation niya, whether pwede niyang sabihin na siya po ay kakamping, pero inaaway niya rin ang kakapwa niya kakamping. At halos parang hindi na nga siya ina-acknowledge dahil sa kampi na siya ngayon kay Sara Duterte. Ang tanong, inaano ba ni Pangulong Bongbong Marcos si Rowena Guanzon? Pagdating po sa issue ng tinatawag na moralidad at mabuting pagkatao, sino kay Pangulong Bongbong Marcos? Actually, dapat hindi nga i-compare si PBBM sa tralala na ito eh. Kaya lang, ang makapal na mukha ng Guanzon na ito, napakawalang hiya, tawagin niya pang Pangulo na makapalang mukha at magnanakaw. Hindi ba niya alam na lahat ng desisyon ng Korte Suprema or kahit na anumang korte, hindi po na-implicate o hindi po nahatulan ng corrupt itong si Pangulong Bongbong Marcos? Kaya lang, itong si Rowena Guanzon, dahil po sa, may nakita ba kayo? Wait lang. May nakita ba kayo na pagpapakumbaba kay Rowena Guanzon? Hindi. Mayabang. Bastos, no? Istokrata. Isipin mo mata pobre. Ewan ko lang sa mga naniniwala sa kanya, pero kung tinawag niyang Pangulo na magnanakaw, tinawag niyang Pangulo na makapalang mukha, bakit? Yung iba nga dyan, hindi niya tinatawag na makapalang mukha, demonyo nga yung pag-uugali, mamamatay tao pa. Okay? So, alam mo, gusto ko lang pong sabihin kay Rowena Guanzon at itanong, kailan naging makapalang mukha ng Pangulo? Ang Pangulong Bongbong Marcos hindi po sumasagot sa mga issue ninyo na mga walang kwenta. Hinahayaan kayo ng Pangulo na siya ay akusahan, siya ay lait-laitin kasi alam ng Pangulong Bongbong Marcos ang tinatawag na essence of democracy. Sa totoo lang, sabi nga ng karamihan, buang daw itong si Guanzon Nasubrahan daw po siya ng talino. Hindi niya na-control, kaya akala niya superior siya sa lahat po ng mga bagay. Wala po sa kanya yung humility. Samantalang ang Pangulong Bongbong Marcos, ang dami po nating nababasa sa social media at ayo ay agree ng mga loyalista na napaka-humble, napaka-down to earth, okay? At hindi lamang po pagiging politiko ang pinapairal ng Pangulong Bongbong Marcos, kundi yung pagiging dissenting statesman ng ating bansa. Kasi hindi po ipinagtatanggol ng Pangulo ang kanyang sarili. Ang kanyang trabaho ay pagserbisyo sa mga tao. No? Kasi aktual na trabaho at aktual na serbisyo, yan ay ang tatak ng Marcos leadership. Pero sa punto na ito, kung mayroon mang makapal ang mukha, makapal ang apog, ikaw yon, Rowena Guanzon. Okay? So, subukan mo pantayan. Pantayan mo lang ang kapasidad ng Pangulong Bongbong Marcos. Kailan naging makapal ang mukha ng Pangulo? Kayo ang makapal ang mukha ng Pangulo dahil mga balimbing kayo. Hindi nyo na alam yung political principle ninyo pabago-bago. Iba noon, iba na naman ngayon dahil palpak itong mga narratives ninyo, mga negative impressions ninyo, hindi kinagat ng tao laban sa Pangulo. Kaya kahit na anumang mga batikos ninyo dyan, anumang pang-insulto ninyo, ano pang downgrade ninyo sa pagkatao ng Pangulong Bongbong Marcos, hindi kayo nagtatagumpay dahil sawa na ang taong bayan sa mamamatay tao, sa demonyo, sa bastos, walang kwenta, walang hiya na mga politikong sinusuportahan ninyo na kinakalaban ngayon ang Pangulong Bongbong Marcos. Kung mayroon mang makapalang mukha, ikaw ang dapat una sa listahan. Kasi ang trabaho mo, manglinlang ng mga tao
sa pamamagitan ng kuno matalinong ideolohiya, pero if we are trying to evaluate, wala. Because you are not fighting for the Filipino people. You are fighting for your own benefits para sabihin magaling ka, matalino ka, may kakayahan ka. Subukan mo. Problema nga lang, congressman party list pa nga lang, hindi ka nga nanalo Kaya hindi po nakapasok ang person with disability. Because alam nila, alam ng taong bayan na ikaw ang representante at wala kang magandang maidulot sa bansang Pilipinas. Kung noon, active ka pa sa Commission on Elections at ikaw yung siga, abay sa punto na ito, lahat ng sasabihin mo laban sa Pangulong Bongbong Marcos, it doesn't matter anymore. Tapos sabihin ng mga DDS, ng mga taga-suporta, hindi wala palang kwenta yung pinagsasabi ni Guanzon. Bakit mo pinatulan? Hindi ko pinatulan. Okay? Kaya lang napuno na kami sa panggagago ni Guanzon sa sambayanang Pilipino na kahit ano na lang iakusan niya sa ating mahal na Pangulo. Abogado ba yan? Bastos, walang kwenta, walang hiya, na pag-uugali. Ang kapal ng mukha mo at ng apog mong tawaging makapal ang mukha ng Pangulo, samantalang wala kang ambag katulad ng ambag ng Pangulong Bongbong Marcos sa bayan. Yung pagiging matagal mong opisyal ng Commission on Elections, dapat nandoon ka na lang. Maganda nga ang tingin ng tao sa iyo noon. Pero simula nung nag-retire ka, simula nung hindi ka na-affiliate sa gobyerno, nag-iba na po ang hihip ng hangin. Nasubrahan ka ng talino, kaya sabi ko nga, kapag iniisip ng isang taong sobra siyang talino, bububuhin siya ng kanyang katalinuhan pagdating ng panahon. At yan po ang pinaka-importante, Rowena Guanzon, na dapat mong maintindihan. Ikaw ang makapalang mukha dahil tudok tanggol kayo ng mga sarili ninyo. Samantalang si Pangulong Bongbong Marcos, kaliwat kanan na paninira, akusasyon sa kanyang pagkatao at sa kanyang pamilya, hindi po ipinagtatanggol ng Pangulo ang kanyang sarili. Bagkus, enjoy ang Pangulo na magserbisyo sa tao dahil yan po ang kailangan. Ang iangat ang kabuhayan ng bawat Pilipino para po magkaroon ng magandang kinabukasan ng susunod na henerasyon na magsisimula po sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kung sino dito ang may makapalang mukha, ikaw yon, Rowena Guanzon, hindi po si PBBM. Try to look at yourself in the mirror so that you will be discover who you really are before saying na makapalang mukha ng Pangulong Bongbong Marcos. Huwag kang magbalat sibuyas. Alam mo sa sarili mo na ikaw ang pinakamakapal na mukha na nag-iingay sa social media.